Hello guys! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating channel, Waway TV. At ngayong oras na ito, isang kakaibang kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Si Rico ay isang 32 anyos, isang seaman, at kilala sa kanilang lugar bilang mabuting asawa. Mahal na mahal niya ang asawa niyang si Grace, 28 anyos. Kahit laging magkalayo, sinisigurado niyang kumpleto si Grace sa lahat ng kailangan. Pera, gamit, at oras tuwing siya ay nasa bakasyon. Tuwing aalis si Rico papunta sa barko, si Grace ay laging umiiyak. Babalik ako, love. Para sa kinabukasan natin to, sabi ni Rico. Ngumiti si Grace. Pero, sa likod ng ngiting iyon ay may lungkot. Isang lungkot na unti-unting kakain sa kanya habang lumilipas ang mga buwan. Dumating sa compound si Paulo. Isa siyang mekaniko, minsan naman tubero. Bagong lipat siya. Gwapo, malakas ang dating. At may charm na parang sanay magpakilig. Unay, magalang lang siya kay Grace. Lagi siyang, "Good morning po, ate." Ngunit, nang minsang nagkasira ng gripo sa bahay ni Grace, siya ang tumulong. "Baka gusto mo kong tulungan ulit kapag may nasira pa," biro ni Grace. Habang tawang-tawa naman si Paulo. "Walang problema, basta ikaw," nakangiting sambit ni Paulo. Mula noon, naging madalas ang pagdalaw ni Paulo. Nagsimula sa simpleng tulong, pag-igib ng tubig, pag-ayos ng sirang pinto, hanggang sa naging kwentuhan tuwing gabi. Sa mga gabing mahaba at tahimik, si Grace ay palaging nag-iisa. Habang pinapakinggan ang dagundong ng ulan, hindi niya mapigilang isipin si Rico sa gitna ng dagat. Ngunit, isang gabi, kumatok si Paulo. Basang-basa ng ulan. May dalang payong at tinapay. "Naalala kita. Baka natakot ka," sambit ni Paulo. Tinanggap ni Grace ang lalaki. Habang nagkakape sila, nagkatinginan. Mahaba, malalim. Hanggang sa hindi na sila makapigil. Isang halik na puno ng pangungulila. Kasunod ng mga yakap na matagal nang hindi niya naramdaman. At doon nagsimula ang pagkakamali. Isang gabi ng tukso na naging lihim na relasyon. Lumipas ang mga buwan, kapag tumatawag si Rico, si Grace ay magiliw sa boses. Pero may kaba sa dibdib. "Mahal, malapit na akong umuwi," sabi ni Rico. Ngunit sa likod ng linya, nakahawak sa kamay ni Paulo si Grace. Miss na kita," sabi niya sabay tulo ng luha. Ang relasyon nila ni Paulo ay naging mas mapanganib. May mga halik sa dilim, yakap
sa likod ng kurtina. At lihim na mensaheng, nandito ako sa labas. Hanggang isang araw, narinig ng kapitbahay ang tawanan nila sa loob ng bahay. Nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. Isang gabi, biglang umuwi si Rico nang walang abiso. Gusto niyang sorpresahin ang asawa. Tahimik siyang pumasok. May dalang bulaklak. Ngunit, ang narinig niya ay hindi tawa ng saya, kundi mga ungol ng pagtataksil. Binuksan niya ang pinto at doon, parang binagsakan ng mundo, si Grace kasama si Paulo sa kama. Nanginginig, napatras si Rico. 6 na buwan akong nasa dagat para sa'yo, Grace. Tapos ito lang pala ang kapalit. Umiiyak si Grace. Mahal, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ngunit, luwabas lang si Rico, walang lingon. Kinabukasan, wala si Rico. Tinanggal niya lahat ng kontak kay Grace. Lumipat siya ng lugar at nagdesisyong magtrabaho ulit sa barko. Habang si Grace ay naiwan, tahimik, walang pera, at iniwan din ni Paulo. Wala akong pananagutan sa iyo, sabi ni Paulo bago tuluyang lumayo. Buntis si Grace. Mag-isa niyang hinarap ang lahat. Lumipas ang 9 na buwan. Sa gitna ng ulan, isinilang ni Grace si Jacob. Habang tinitingnan ang sanggol, naisip niya si Rico kung gaano kabait, kung gaano niya ito sinaktan. Araw-araw, pinagsisihan niya ang lahat. Wala siyang masandalan. Wala siyang katuwa. Isang gabi, nagdasal siya. Panginoon, kung pwede lang ibalik ang panahon, hindi ko sana siya niloko. Samantala si Rico ay nakilala si Eliza, isang OFW, nurse na tahimik at maalaga. Hindi agad nagtiwala si Rico, pero unti-unti nabuksan ang puso niya. Sa bawat kwento ni Eliza, naalala niya si Grace. Pero hindi na ang sakit, kundi ang aral. Pag-uwi ni Rico sa Pilipinas, magkasama na sila ni Eliza. Pagkalipas ng 5 taon, muling nagtagpo sina Grace at Rico sa sementeryo. Libing ng ina ni Grace. Payat na si Grace. Hawak ang batang si Jacob. Rico, siya si Jacob, anak mo. Tahimik si Rico. Hindi ko alam kung ako pa ang ama niya, Grace. Pero kung totoo man, salamat at pinalaki mo siya. Tumulo ang luha ni Grace. Patawarin mo ako. Ngumiti si Rico. Matagal na kitang pinatawad, pero hindi ko na kayang ibalik ang dati. Sana, hanapin mo na lang ang kapayapaan mo. Lumipas ang mga taon, si Rico at Eliza ay nagkaroon ng pamilya. Tahimik at masaya. Si Grace naman, nanatiling nag-iisa. Ang anak niyang si Jacob, lumaking may galit dahil wala siyang ama. Tuwing gabi, tinitingnan ni Grace ang lumang larawan nila ni Rico. Masaya, magkasama, bago siya nagpadala sa tukso. At doon niya naramdaman ang pinakamatinding parusa.
hindi na sakit ng pagkawala, kundi ang pagkakaroon ng buhay na puno ng sana. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon. 15 taon nang lumipas. Si Jacob, anak ni na Grace at Rico, ay binata na. Matalino, gwapo, at may pusong puno ng tanong. Lumaki siyang walang ama. Lahat ng tanong niya kay Grace, iisa lang ang sagot. Umalis siya. Hindi na kami pinagtagpo ng tadhana. Pero sa loob-loob ni Grace, alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Tuwing gabi, habang tulog si Jacob, hawak niya ang lumang larawan nila ni Rico at naiiyak ang mga salitang hindi niya nasabi noon. Patawarin mo ko, Rico. Si Jacob ay 18 anyos na. Estudyante ng Marine Engineering. Gustong-gusto niyang maging seaman. Kagaya raw ng tatay na hindi niya kilala. Lagi niyang tinatanong sa kanyang sarili, bakit niya kami iniwan? Hanggang isang araw, habang nag-ayos siya ng gamit ni Grace, nakita niya sa lumang kahon ang lumang picture ni Rico. Kasama ang barkong pinagsilbihan nito at isang babae sa tabi niya, si Alyssa. Sa likod ng larawan may sulat, mahal kita, Alyssa. Salamat sa pagbibigay muli ng kulay sa buhay ko, Rico. Napahawak si Jacob sa dibdib niya. So, may iba na siya. Sa gabing iyon, unang beses siyang nagalit. Sinungaling ka, ma. Hindi mo sinabi ang totoo. Hindi na nakontrol pa ni Jacob ang sarili. Umalis siya sa bahay nila. Lumuwas siya sa Maynila para mag-OJT sa isang shipping company. Hindi niya alam, doon din pala nagtatrabaho si Rico. Ngayon ay chief engineer na. Isang araw, habang nasa opisina, nakita ni Rico ang apelyido ni Jacob sa listahan ng mga trainee. Jacob Ramirez. Natigilan siya. Ramirez? Hindi kaya? Nang makita niya ang binata, parang nakakita siya ng multo. Ang mata, ngiti at kilos. Parang kabiyak ng puso niyang matagal nang sinira ng nakaraan. Hindi pa alam ni Jacob na ang boss niya ay siya mismong ama niya. Ngunit si Rico, pinipigilan ang sarili. Gusto niyang siguraduhin muna, kaya't sinubukan niyang lapitan si Jacob. Magtanong-tanong. Maganda siguro ang nanay mo, binata. Parang kamukha mo siya. Grace po ang pangalan niya. Sagot ni Jacob, walang kamalay-malay. Nang marinig ni Rico, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Si Grace, ang babaeng minsan niyang minahal ng higit sa buhay niya. At ang batang ito, ang bunga ng pagkakamali at pag-ibig na parehong nawala sa kanya. Hindi na nakatiis si Rico. Isang gabi, nilapitan niya si Jacob. Matapos ng trabaho. Jacob, may kailangan akong sabihin. Sambit ni Rico. Sir, ano po yun? Tanong naman ng binata. Ako ang tatay mo. Tumigil ang mundo ni Jacob. Anong sinabi mo?
Anak kita, Jacob. Ako si Rico, asawa ng nanay mo noon. Pero imbes na yakap, suntok ang binigay ni Jacob. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo hinayaang magdusa si mama? Lumipas ang gabi. Nagkita muli sila. Ipinaliwanag ni Rico ang lahat. Kung paano niya nahuli sina Grace at Paulo. Kung paano siya nasaktan. Kung bakit siya umalis. Habang nagkukwento, tahimik lang si Jacob. Sa huli, tinanong niya. Kung totoo lahat ng yan, bakit hindi mo kami binalikan? Dahil nasaktan ako, anak. At minsan, ang pinakamabigat na sakit ay yung hindi mo alam kung kaya mong magpatawad. Umiyak si Jacob. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kabigatan sa mga mata ng kanyang ama. Hindi galit, kundi sugat ng taong minsan nang nadurog ng pagtataksil. Matapos ang ilang linggo, pumunta si Rico sa bahay ni Grace. Pagbukas ng pinto, halos hindi sila makatingin sa isa't isa. Tahimik, mabigat. Parang dalawang alon na matagal nang nagtatagpo sa dalampasigan ng nakaraan. Hindi ako nandito para sumbatan ka. Nandito ako para sabihin, salamat. Pinalaki mo si Jacob ng maayos. Sabi ni Rico. Patawarin mo ako, sagot ni Grace. Umiiyak. Muling nagkita-kita sina Rico, Grace at Jacob sa simbahan. Tahimik na nagdasal si Grace. Si Jacob nakatingin sa krus. Hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Pa, salamat. Sa wakas, buo na ako. At sa labas ng simbahan, huminga ng malalim si Grace. Tinamaan siya ng hangin mula sa dagat. Malamig pero payapa. Sa wakas, natapos na rin ang unos. Minsan, kailangan mong malunod muna sa alon ng pagkakamali para matutong lumangoy tungo sa kapatawaran. At sa dulo, hindi ang tukso o galit ang tatak sa puso mo, kundi ang aral na minsan mong nilimot, pero ngayon bumalik bilang awa at kapatawaran. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all.